everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Sa content natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga pinakamabisang ipon hack na pwede natin gawin. Kung nagawa nyo na ito, tell me. At alin ba ang epektibo? O di naman kaya ang mga ipon hack na pwede nyong ituro sa mga anak, sa mga apo ninyo para alam nila at matuto silang maging masinop. Sa mundong ito na kung saan ang pera ay hindi madaling maabot, hindi madaling makuha, hindi madaling maipasakamay sa atin. At ang gastusin ay hindi nawawala araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Paano tayo makakapag-ipon para sa ating kinabukasan? Ang ipon hack ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid ng pera, kundi tungkol din sa pagpapalakas ng ating disiplina, sa financial discipline na dapat mayroon tayo, sa pagpapabuti ng ating mga gawi, ating mga pag-iisip, mindset, and our belief pagdating sa pera. At ang pagkamit ng ating financial freedom. Lahat tayo ay gusto magkamit ng financial freedom. Yung hindi mo na problemahin ang pera, yung hindi mo na problemahin ang bayarin, yung kaya mo nang mag-grocery na hindi mo bit-bit yung calculator mo o hindi mo na nililista kasi alam mong ganito lang ang budget na mayroon kayo. Yung may financial freedom, kung kailan gustong umalis, magbakasyon, ay kayang gawin. Yung kailan gusto mag-invest, ay mayroon nakalaang pera. That's what we call, nakamit nyo na yung financial freedom. Pero sa ngayon, karamihan sa mga Pilipino, a big chunk or a big part of the piece of the population, sa ilang milyong populasyon nating mga Pinoy, napakarami sa atin, ang napakalayo pa na makamit ang financial freedom at napakalayo pa kasi marami sa kanila ay hindi pa nakapagsimulang mag-ipon. Pinakaunang hack na dapat alam ninyo ay ang tinatawag natin 50-30-20 rule. 50-30-20 rule. Okay? Ito ay nangangahulugan. Ano ba ang 50-30-20 rule, Sir Franz? Ito ay nangangahulugan na hahati-hatiin mo ang iyong kita by the time na pagdating ng sahuran, sweldo na, ilaan mo ang iyong kita into 50%, 30%, and 20%. Para mas maintindihan ninyo, you have the diagram na nakikita nyo ngayon sa screen po natin. Ang 50%, pagpasok ng income mo, 50% ay dapat ilaan nyo sa tinatawag nating mga needs. Kalahating porsyento ng income mo ay dapat ilaan natin sa tinatawag nating mga needs. Ito yung mga pangangailangan. Kasama na dito, needs or tinatawag nating essentials. Mahalaga. Kasama na dito ang gastusin natin sa tahanan, renta natin sa tahanan, groceries natin, utility bills natin. Pag sinabing utility bills, tubig, kuryente, internet, if mahalaga sa inyo ang internet, telecommunication, if merong telepono kayo, monthly ang bill niyan kasi mahalaga sa estado natin ngayon and in this generation, mahalaga ang tinatawag natin na communication. Transportation. So, yung araw-araw na budget sa pamamasahe. Kung hindi naman kayo namamasahe, may sarili kayong sasakyan, yung budget ninyo para sa panggas, o di naman kaya maintenance ng sasakyan. And kasama sa essential, dapat kasama sa essential sa bucket list natin is insurance. Okay? So, 50% ilalaan mo doon. 50% pagkain, 50% sa income mo. Yun. Malaking chunk is para sa mga pangangailangan nyo araw-araw essential. Okay? So, halimbawa, if you're earning 15-30, Kinsenas katapusan. Kinsenas mo is 10,000. So, 50% of 10,000 is
5,000. So, yung 5,000 na yan, i-spread mo. Okay? Hahati-hatiin mo yan para sa renta ng bahay, sa grocery, sa bills, sa transportation, at isama nyo rin po ang insurance. While the 30% is yung tinatawag natin na fun bucket. Yung wants natin, yung gusto natin, na pwede namang wala. Actually, pwede ito paliitin kung ikaw ay ang matipid na tao. But for us na hindi tayo ma-burn out, para hindi tayo stressful, kaya isinama pa rin natin yung wants natin. Kasi sa isang beses sa isang buwan, pwedeng nagpapamassage ka. Dalawa o isang beses sa isang buwan, kumakain kayo sa labas ng buong pamilya. So that's kasali yan sa 30%. Sa 30% ng income mo, kasali din dito yung pagdodonate, kasali dito yung tithes, yung pagbibigay, pagbabalik loob sa kung anong binigay ng blessings ng Panginoon. Nandyan yan sa 30%. If once in a month, you go on a date, so dyan nyo kukunin sa 30% na yan. So, ibig sabihin, the wants, pwede siyang ma-adjust, ha? Sa budget na 30%, dun mo kukunin if plano mong bumili ng bagong sapatos for the month, or plano mong bumili ng bagong damit for the month. Kung sabihin mo na yung panggamit mo sa araw-araw na trabaho, pumapasok ka sa trabaho, yung sapatos mo ay pudpud na, and it's time for you to spend money. Dun mo dapat kukunin sa 30%. While the 20% ng income nyo po, dito natin ilalaan, i-dedicate natin yung savings natin. Pwedeng ilang savings meron o pwedeng isa lang. But in as much as possible, mas maganda if you have itong dalawang savings. Retirement or long-term savings at yung emergency fund savings ninyo. Okay? Mas maganda yon. Paulit-ulit, kahit na mairita kayo, listening to me, na emergency fund should be equivalent to 6 months or 1 year sa buwan ng sinasahod ninyo. Halimbawa, let's still be conservative. 10,000 pesos ang sweldo mo buwan-buwan. So, dapat ang savings na meron ka ngayon, dapat matagal na, is equivalent to 6 months. Kung 10,000 ang buwan ng kita mo, dapat meron kang 60,000 pesos kung 6 months ang target mo, na kaya mong makasurvive na walang trabaho for 6 months. Now, if you wanted to have a longer survival, kahit wala kang trabaho, make it 1 year or more yung emergency fund mo. Because the emergency fund ay gagamitin, that's why tinawag nating emergency. The word emergency is there. Dahil ito yung mga bagay na hindi natin alam at hindi natin napaghahandaan na dumarating unexpectedly. Ayan. So, mas mainam that we have that equivalent amount na halimbawa, ikaw ang breadwinner ng pamilya, ikaw yung nagbibigay ng sustento sa pang-araw-araw, malaking bahagi ka ng pamilya kung bakit araw-araw ay may kinakain, nababayaran yung tubig, kuryente at marami pang iba. Paano? Knock on the wood, paano kung magkasakit ka? Yun. So, paano yung pag-aaral? Paano yung maintenance ng gamot, di ba? So, in as much as possible, para mabuhay pa rin kayo, take a look on what happened sa pandemic. Karamihan, during the pandemic, dahil walang emergency fund na nakatabi, saan tayo at karamihan sa atin, saan umasa? Umasa tayo sa mga relief goods. Umasa tayo sa ayuda. Karamihan sa mga Pilipino nakikipag-away pa sa mga leader na local leaders nila sa barangay o sa community nila dahil sa hindi nabibigyan ng ayuda, dahil sa kesyo ganito at ganyan. Hindi sana tayo umabot sa ganong punto kung ang bawat Pilipino, ang bawat isa sa atin ay inisip at naglaan ng savings. Kaya simula ngayong taon na ito, actually, it should have been many years, ay matuto na tayo. Sa mga mami na nandito nanonood sa akin ngayon, pass it on. Ipasa nyo po sa mga anak ninyo na matuto silang maglaan ng budget ng tulad na nakikita ninyo sa screen ngayon. Ibig sabihin, kung 50% sa isang buwan, ito yung income ko, ito yung kabuuan income ko, 50% of that talagang hindi nalalagpas. Okay?
Hindi ko nagagalawin yan kasi 50% yan, nakalaan na para sa bigas, pagkain, gas, para sa kusina, ano pa, groceries, mga bills, ito na yon. At yung 30%, pwede mo pa yang ma-adjust, okay? So, kung 2 beses kayo sa isang buwan kumakain sa labas, make it once. Isang beses na lang para lumaki ang savings. Instead of 30% yung once nyo, you can add, pwede nating palakihan yung savings into 25%. But of course, dahil hindi natin pinapatronize na ma-burn out kayo dahil sa pagtitipid, ilalaan pa rin natin, i-maintain natin, andyan yung 30% na yan. So, at syempre, may mga party na mga ini-invite kayo. Like wedding, like birthday, at bibili kayo ng regalo. So, dun nyo kukunin dapat sa 30% na once na yan. Kaya, yung nakalaan na budget na yan, wag na wag gagalawin. Kasi dyan lang dapat yan. Pag sinabi mong sa buwang ito, ang nakabudget natin para sa mga wants is just 3,000, no more, no less. Non-negotiable, 3,000 lang yan. Yun. At yung savings mo, sabihin natin na 2,500 ngayong buwan na ito, that's the 20% of my salary, 2,500, hindi ko yan gagalawin, dediretso ko yan, pasok sa alkansya ko, pasok sa bank account ko para sa savings at hindi ko na magalaw. Dapat ganon. Pagkahawak o pagkapasok ng pera sa ATM ninyo, or sa passbook ninyo, or pakaabot ng sobre bilang salary or sweldo ninyo, itabi nyo na agad ang 20%. Para at upang itong 70%, the 50 for the essentials or the needs, and the 30 for the wants, yan lang ang nakikita nyo sa harapan ninyo. At hindi nyo na magagalaw yung savings. Okay? Para magiging malaki ang savings ninyo, makakahabol kayo sa kinakailangang emergency fund savings at para sa long-term na dreams na pinaglalaanan ninyo, tulad ng gusto nyong makapagpaayos ng tahanan, gusto nyong makabili ng sariling lupa, gusto nyong magkaroon ng negosyo, nasa long-term dreams nyo yan. Okay? That's why disiplina ang kinakailangan natin. Ang buong bansa at ang buong mamamayang Pilipino, ang mas kinakailangan natin is the disiplina sa pagbabudget, disiplina pagdating sa pera. Ang pangalawang hack na maituturo ko po sa inyo ay ang envelope system. So ano ba ang envelope system, Sir Franz? From the word itself, from the name itself, envelope, sobre. Okay? So, maglalaan kayo, maghahanda kayo ng sobre, ilang pirasong sobreng nandyan, sobre para sa bayad sa kuryente, para sa tuition fee ni Bulso, para sa hinuhulugan mong sasakyan. Talagang sinosobre. Pagka-withdraw mo ng pera, ipasok mo sa bawat sobre. Okay? Ito ay nangangahulugan na maglalagay ka ng pera sa mga sobre para sa mga partikular na gastusin tulad ng pagkain, panggas, pang-maintenance na gamot, pang-kuryente, internet, ano pa ba? At isasali mo dyan sa envelope system mo yung ilalaan mong budget sa pag-iipon. Now, andito po yung step, 4 na steps lang po ito, okay? Ang 4 na steps sa envelope system natin, okay? Unang-una, make a budget muna. Okay? Lista ka muna lahat. Ilista mo yung mga pinagkakagastusan ninyo para sa buong buwan. Para makita mo on your face and on your awareness, lahat ba ito ay kailangan. Okay? Sa paglilista mo, i-segregate mo into 2 column. Essential or mahalaga and wants. Yung gusto mo lang. Okay? Essential ba ang bumili ng bagong cellphone? Ay hindi, doon lang siya sa wants. Essential ba ang kung ano-ano? Okay? Bumili ng milk tea or bumili ng mamahaling kape sa isang coffee shop. Essential ba yon or wants lang yon? Yun. So, ilista mo. I-segregate mo. Gumawa ka ng 2 listahan. Isang hanay para sa mga essential or kinakailangan. Isang hanay naman para sa mga wants o yung gusto mo lang. Okay? Tapos, dahil nalista mo na yan,
ihanda mo yung envelope. Mas maganda po, may mga nabibili na tayo sa mga department store na yung malaking pitaka na makikita mo yung may mga packet, maraming packet. So you can actually do that one. But for now, you can have the typical white envelope or the angpao na malaki. Pwede na yon. Put a label. Okay? So, utilities, pwedeng ganon. So, meaning to say, sa utilities, dyan ilalagay lahat ng bills. Kuryente man yan, tubig, or upa ng tahanan. So, dyan nyo ilalagay ang pera. Okay? Tapos, dahil you have to label lahat ng envelope na pagkakalagyan ng pera na paglalaanan ninyo buwan-buwan, put a label. Tapos, gagastusin nyo lang. Pagkakasyahin nyo lang. Okay? Uulitin ko. Gagastusin at pagkakasyahin nyo lang kung ano lang ang laman ng envelope. No more, no less. Sa pamamaraan na yan, madidisiplina mo yung sarili mo. Sa pamamaraan na yan, matuturuan mo ang iyong sarili kung hanggang saan ka lang dapat. Hindi yung one day millionaire style tayo. Ganon. Yan ang maganda sa envelope system. Okay? So, you put a label on every envelope. Tapos, kung magkano yung actual na binabayaran at ginagastos ninyo every month, yun ang ilalagay mong pera. Kasama na doon ang pagsisave. And, halimbawa, naglagay ka ng pera para sa dinner out ng family mo. Kakain kayo sa labas ng pamilya mo. Ang inilaan mo for that month is 3,000. So, ikaw na nagmamanage ng finances ninyo, ikaw na pipili ng kakainan ninyo, alam mo na kung hanggang saan tayo kakain kasi ito lang yung budget natin. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumagpas sa 3,000 na yan. O kung mayroon kang sobre na inilaan mo para sa travel, vacation and travel, so yung envelope na yan, palagi mong hinuhulugan. Magkano? Sabihin natin, every payday, naghuhulog ka ng 500 pesos. Every payday, 500 pesos. Bakit? Naglalaan ka ng pera para sa pagbabaksyon ng pamilya ninyo. Ilang buwan, ilang taon ba yan na pag-iipon? So, you set your target. Tapos, pag na-achieve mo na 2 years, sabihin mo 2 years, or sa buong taon na to, tig 2,000 or tig 3,000 every payday, ihuhulog ko for our travel. Yon, sa aming for vacation and travel ng buong pamilya. So, hulog ka dyan ng hulog. Pag sa katapusan ng taon, syempre, isi-save mo na, titingnan mo na yon. So, dun mo ibabase kung saan kayo pupunta at kung hanggang kailan lang kayo doon kasi yun lang yung budget ninyo. Yun ang kagandahan ng envelope budget system natin. Dapat hindi tayo lalagpas sa kung ano at magkano ang laman ng bawat sobre na nilaanan mo ng budget for every payday na dumarating. At dapat disiplinahin mo yung sarili mo, hindi mo pwedeng galawin ang ibang envelope kasi makikita mo naman ang label, di ba? Para sa dream house, para sa tuition fee ng kapatid ko. Doon, hanggang doon lang talaga. Hindi mo pwedeng galawin. Dahil sa may nakita kang brand new na shoes on sale, talagang gagalawin at babawasan mo yung bill ng kuryente. Naku po, magiging malaking problema mo yan. Pag singilan na at mapuputulan kayo, di ba? O pag due date na ng telepono, pag due date na ng tubig, napuputulan kayo, napakahirap niyan. Kaya, disiplinahin yung sarili ninyo na hindi nyo gagalawin. Or else, masisira at walang silbi ang budgeting system, the envelope budgeting system ninyo. Isa sa pinakamabisang hack na pwede pa natin gawin, na pwedeng gawin at ituro ninyo sa mga bata ang pag-iipon ng mga barya. Karamihan sa atin ay talagang sinusuksok natin yung mga barya natin sa bulsa, sa mga kilid-kilid, and on the small pockets and every corner of our bag. Yung iba sa loob ng sasakyan, yung iba sa office drawer nila, maraming mga barya. You can start with that one. Maganda ang pag-iipon ng mga barya ay maituro natin sa mga bata. They can start with this kasi wala pa naman silang sariling income nila. What they can do is magtitipid sila sa baon na binibigay ninyo, sa mga barya-barya na malilikom nila sa papauwi na sila. So, right after the klase,
right after ng pasukan, makikita nila yung progress nila, bumibigat na yung kanilang alkansya. And from that point, they will be more motivated na, okay, pagpapatuloy ko pa. Tapos, ilagay nyo sa lalagyan ng alkansya para saan ang sinisave nila. Para ba yan sa bagong sapatos? Para ba yan sa susunod na pasukan? Yun. So, make sure from these little things, sa ganitong pamamaraan natututo ang mga bata na disiplinahin na ang kanilang sarili. Sa murang edad, sa murang isipan, ay magiging habit na nila, makakasanayan na nila, at hindi na mahirap para sa kanila ang pag-save, ang pag-iipon. Na hanggang sa kung sila na ang may pamilya, kung sila na ang may trabaho, hindi na sila mahihirapan mag-ipon ng malakihan dahil may sarili na silang income. At pagdating sa panahon na meron na silang sariling pamilya at anak, matuturo at maipapasa nila yan sa susunod na henerasyon. Kaya maganda po, we can start by saving our barya. Isipin ninyo maliliit lang yan na barya, pero pag kinenta mo na yan, pag you count all of that, nako, makikita ninyo, umabot pala ako ng 5,000 pesos sa lahat ng baryang ito. Ba? Yun. Hindi mo namamalayan. That's a surprise of our life. Hindi mo lang mamamalayan na napakalaki na pala ng naitabi nyo po. Another hack na pwede natin gawin is yung tinatawag natin na automatic na pag-iipon. Ano ba ang automatic na pag-iipon? Ito ay nangangahulugan na magsa-set up ka ng automatic transfer ng money mula sa iyong payroll account kung ikaw ay empleyado patungo sa iyong savings or investment. Automatic tong matatanggal, automatic na mawawala. Or you can advise also your payroll officer, Ma'am, sir, pwede ba? Ma'am, sir, pwede ba na ang ipapasok nyo na lang sa sweldo ko ay ganitong halaga minus yung savings. Every payday, gusto ko sana na ipasok nyo sa savings account ko itong halaga. So, automatic, yun ang magiging sistema nila. But, if sa laki ng kumpanya ninyo, mahihirapan ka to ask that favor, you can do it yourself. Karamihan sa atin na yung sweldo ay pumapasok through ATM, through our online banking transaction. So, ang gagawinin mo is you can set automatic, you can ask your bank provider. Pwede kang mag-ask sa kung saang bangko ka naka-open ng account, kung papaano nila magagawa ng paraan na automatic, pagpasok ng sweldo mo, madideduct agad at malilipat sa savings account mo yung amount, yung halaga na yon, para hindi mo na po problemahin at para ikaw, pag tingin mo sa balance, you do balance inquiry on your card, ang makikita mo lang is yung kabuuan ng pera na meron dyan, minus na yon, automatic minus na, binawasan na ng savings. So, hindi mo na magagalaw yon kasi automatic dire-diretso na yon. So, for that, hindi mo na ilalagay sa isip mo. Kasi pag hindi mo laging iniisip, hindi mo magagalaw yung pera, di ba? Maliban lang, kung alam mong may pera ka, ayan, kating-kati ka na bumili, na gastusin ito. Ngayon, kung hindi mo nakikita sa balance inquiry yung amount na yan, dahil sa automatic itong nadideduct at naililipat sa isang bank account mo, yan, madidisiplina mo na yung sarili mo. At hindi mo magagalaw ang dapat hindi magalaw ng mga pera dahil kailangan itong isama sa savings account ninyo. Isa sa pinakamabisang hack ay ang pag-iiwas sa impulse buying na meron tayo. Karamihan sa atin, yung iba, ito yung kanilang outlet pag stress sila. Okay? Alam niyo po ba ang pag-iiwas sa pagiging impulsive buyer ay isang hack na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong buhay at sa iyong pag-iipon. Ito ay nangangahulugan na mag-iisip ka muna ng mabuti bago ka bibili ng anumang bagay at sisiguraduhin na ang bagay na bibilhin mo ay kinakailangan mo talaga o napakahalaga o napaka-importante bago mo ito bayaran. Okay? So, the 5-5-5 rule. Ano yung 5-5-5 rule? The first 5 seconds na hinawakan mo yung gustong mong bilhin,
the first 5 seconds, ask yourself, magagamit ko pa ba ito on the next 5 months? Mahalaga pa ba ito on the next 5 months? Yun. You answer yourself. Ikaw ang makakasagot niyan. And within 5 minutes, kung sa pagmumuni-muni mo, sa pag-iisip mo, ay hindi mo na kakailanganin yan at parang wala nang silbi yan in the next 5 months, di ibaba mo na yan at umuwi ka na. That's the first idea na pwede nyong gawin kung nandun ka sa ugali na impulsive buyer. Ngayon, kung ikaw naman ay mahilig mag-mine sa mga live selling, iyon, tanggalin mo na. Unfollow ka. Paisa-isa mag-unfollow ka sa live selling. Pangalawa, if you do love online shopping, sa mga online shopping portals na meron tayo, I would adjust isang malaking pagbabago ang gagawin mo. Ito ay ang pagtatanggal ng mga application na yan. Ito yung mga shopping application na yan. Tanggalin mo sa cellphone mo. With that, hindi ka na matitempt magbukas yan. With that, hindi ka na matitempt na bumili ng kung ano-ano. And another, do not register your bank account. Do not save the information of your bank account or your credit card information sa mga online shopping portals na yan. Kasi kung automatic, kasi kung nandun na siya, ang bilis mo lang mag-check out. Pagkapili ng item, check out ka agad kasi nandun na yung information, naka-provided na. So, kung tatanggalin mo yon, by the time na bibili ka, manually lalagay mo yung pangalan mo, bank information mo, blah, 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 hanggang yung address mo. With that, magiging hassle para sa'yo. With that, titigil ka sa pag-online shopping. Isa ito sa mga bagay na pwede nyong gawin kasi isa ito sa mga bagay na nagpapahirap dahil sa bili tayo ng bili ng online, shopping tayo ng shopping na hindi natin tinitingnan na yung sarili lang natin yung niloloko natin. Bagkos na mag-shopping ay matuto tayong mag-ipon. And maliban lang kung yung pag-shopping mo is about business, yung ginagawa mong online shopping and all of this is para sa negosyo, yung swipe mo ng swipe ay kikita ka dahil para sa hanap buhay nyo yun, and then go on. But if it's about swiping your card and doing the online shopping just for the sake of your personal satisfaction, na wala namang ROI ito at the end of the day, wala namang return of investment, I'd rather advise you, remove the online application on your phone, on your laptop, or on your iPad, kasi matetempt ka lang na bubuksan mo ulit yon dahil andun nga, easy access lang siya, di ba? Ang pag-iipon or ang ipon hack na mga itinuro ko sa inyo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa bawat isa sa atin. Ngunit, huwag nating kalimutan na ang pag-iipon ay isang proseso na nangangailangan unang-una ng disiplina. Pangalawa, nangangailangan ito ng pasensya at kailangan ng konting tiyaga. Kaya, siguraduhin na ipagpatuloy nyo lang ang inyong nasimulan, ipagpatuloy nyo lang ang inyong pag-iipon, at mag-invest para sa kinabukasan mo o di naman kaya kinabukasan ng mga anak o ng pamilya mo. So ngayon, ang tanong ko po sa mga itinuro kong mga hack ngayong on this content, ano ang iyong paboritong ipon hack na inaibigay ko? Ano sa mga hack na yon ang para sa iyo ay epektibo at nasubukan mo na? Para sa hindi pa nakasubok, ano naman ang itatry nyong subukan sa mga susunod na araw? Comment lang! Subscribe to my channel.